May mga kwentong hindi nagsisimula sa kasalanan kundi sa tanong. Mga tanong na paulit-ulit bumabalik tuwing mag-isa ka na lang. Bakit kahit gwapo at mabait ka naman, palaging ikaw ang iniiwan? Bakit hindi tumatagal? Bakit sa'yo laging may kulang? Ito ang kwento ng isang taong mukhang buo sa paningin ng iba, pero wasak sa loob. Isang pag-amin na hindi humihingi ng awa, kundi lakas ng loob para sabihin ang totoo. Kahit masakit, kahit mali. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. I-on din ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang kwento dito sa M2M Desires. Special shoutout kay Edwin Sumigkay. Salamat sa patuloy na suporta sa programa at sa mga kwentong walang takot na nagsasabi ng totoo. At ngayon, kung handa ka nang makinig at humusga sa sarili mo, tara, simulan na natin ang kwento. Hello Kuya Will. Hindi ko alam kung bakit ngayon pa ako nagsusulat. Siguro dahil napapagod na rin akong tanungin ang sarili ko. Alam mo yung pakiramdam na alam mong wala namang mali sa'yo. Gwapo ka naman, maayos ka makitungo, marunong kang magmahal. Pero bakit palagi kang talo? Bakit lahat ng relasyon ko, lalaki man o babae, palaging hindi nagtatagal? Samantalang, ang mga kaibigan ko, parang ang dali-dali sa kanila. Stable, tahimik, matagal. Minsan nga napapaisip ako, may kulang ba sa akin? O may sobra? Matagal na kitang sinusubaybayan, Kuya Will. Ilang buwan na rin akong nakikinig sa mga kwento ng iba. Mga nagkamali, mga nasaktan, mga sumira ng relasyon. At sa tuwing maririnig ko ang boses mo, yung paraan mo ng pakikinig, yung kawalan mo ng paghuhusga, palagi kong nasasabi sa sarili ko, balang araw, ako naman ang magsusulat kay Kuya Will. At ngayon, nandito na ako. Hindi dahil handa na akong magbago. Hindi rin dahil nagsisisi na agad ako. Kundi dahil may bigat na akong hindi na kayang dalhin mag-isa. Kailangan ko na itong ilabas. Kailangan ko nang aminin kahit sa isang taong handang makinig. Ako si Leo. 28 taong gulang, taga Quezon City, isang corporate slave sa BPO, at sa mata ng lahat, ako yung mabait na kaibigan, tahimik, walang masyadong hanash, yung tipong safe kasama, hindi komplikado, hindi problema. Pero Kuya Will, sa likod ng pagiging safe na yon, may mga desisyong ginawa ako, at may mga landas akong piniling tahakin. Mga desisyong hanggang ngayon, sinusundan pa rin ako. 4 kaming magkakaibigan. Si Javi, payat, matangkad, makulit. Siya ang bunganga ng grupo. Si Tristan, matipuno, gymrat, tahimik pero maalaga. Si Nico, artistahin, maarte, mahilig sa drama, pero may mabuting puso. At ako yung sinasabing pinakagwapo sa amin. Hindi dahil ako ang nagsabi, sila. Singkit, moreno, matangkad, matangos ang ilong. Yung tipo raw na kapag lumalabas kami, ako ang unang napapansin. Ako yung laging tinatanong ng number. Ako yung laging may option. Pero ironic, Kuya Will, sa aming 4, ako ang palaging may failed relationship. Ako yung hindi tumatagal. Ako yung palaging nauuwi sa wala. Hindi ko hiniling ang atensyong yon. Sanay na lang siguro ako. At dahil doon, naging safe ako sa kanila. Walang bantay, walang pader. Dahil sa paningin nila, hindi naman ako yung tipo ng baklang nanghahabol o nananamantala. O yun ang akala nila. Magkakaibigan na kami mula college. Halos 10 taon na. Kaya alam mo na siguro kung gaano kalalim ang tiwala namin sa isa't isa. Lahat ng problema na pag-uusapan. Lahat ng lihim na ibubunyag,
Inuman tuwing Biyernes. Overnight kapag may okasyon. Biruan na walang preno. Yakap na walang halong malisya. Lahat sila may mga karelasyon na. Si Javi, may boyfriend na si Renzo. Maarte, sweet, clingy. Si Tristan may jowa na si Gab. Tahimik, matipuno, gym body niya. Si Nico, may boyfriend na si Michael. Bubbly, life of the party, makulit. At dahil komportable silang lahat sa akin, palagi rin akong kasama. Sabay-sabay kaming umiinom. Natutulog sa iisang sala kapag lasing. Nag-o-overnight. Walang ilangan. Walang awkward. Hindi ko hiniling ang tiwalang yon, Kuya Will. Pero tinanggap ko. Tinanggap ko ng buo. At doon nagsimula ang lahat. Lahat ng pagkakamali ko. O kung tawagin man. Lahat ng pinili kong gawin. Alam mo yung pakiramdam na alam mong mali, pero hindi mo pa rin maiwasan? Na alam mong masasaktan mo ang mga taong mahal mo, pero may parte sa'yo na hindi nag-aalinlangan? Yan yung naramdaman ko noong unang nangyari. Si Renzo ang una. Birthday ni Javi. Nag-celebrate kami sa bahay ni Tristan kasi malaki yung sala at may guest room. Sobrang saya ng gabi. May videoke, beer pong, at pulutan na siguradong ubos sa hating gabi. Lasing na lasing si Javi, kaya tinulungan ko siyang dalhin sa kwarto. Nakapikit siya agad at may kasamang paghihilik pa. Umalis na ako, pero paglabas ko ng kwarto, nandoon si Renzo sa hallway. Salamat sa pag-alaga kay Javi, sabi niya. Ngumiti siya pero halata sa mata niya yung lungkot at pagod. Tumango lang ako. Gusto ko sanang umalis at bumalik sa sala. Pero hindi ko ginawa. Okay ka lang ba? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Tumango pero hindi kumbinsido. Oo naman. Ikaw? Oo, sagot ko. Pero hindi kami umalis. Nag-usap kami doon sa terrace, malayo sa ingay. Ilang bote pa ng beer. Nagsimula sa simpleng tanong tungkol sa trabaho. Naging malalim. Naging personal. Hanggang sa narinig ko na yung mga bagay na hindi niya kayang sabihin kay Javi. Minsan kasi Kuya Will, pag-amin niya, parang mas mahalaga sa kanya yung barkada kaysa sa akin. Nakinig lang ako, pero habang nagsasalita siya, lumalapit siya sa akin. At alam ko na kung ano ang mangyayari. Alam ko na Kuya Will, pero hindi ako umalis. Hinawakan niya yung kamay ko. Salamat sa pakikinig, bulong niya. Tumingin siya sa akin ng diretso. Nakita ko yung kalungkutan sa mga mata niya, yung pagod, yung pangangailangan ng atensyon na hindi niya nakukuha kay Javi. At doon na nagsimula, sa hawak na yon, sa titig na tumatagal, sa paglapit niya na hindi ko itinulak. Nangyari yung hindi dapat mangyari. Nag-sex kami ni Renzo. Hindi ko na idedetalye ng buo, Kuya Will, pero alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Yung mga halik na puno ng desperasyon. Yung mga haplos na parang naghahanap ng ligtas na lugar. Yung mga sandaling alam naming mali pero hindi namin mapigilan. Ilang minuto lang. Walang salita pagkatapos. Bumalik siya sa loob ng bahay, bumalik ako sa sala. Umupo sa sofa. Hawak pa rin ang bote ng beer, pero ramdam ko yung bigat sa dibdib. Hindi dahil guilty ako, kundi dahil may parte sa akin na gustong ulitin. Kinaumagahan, parang walang nangyari. Nag-breakfast kami. Nag-good morning si Renzo, ngumiti, nagpasalamat kay Tristan sa pag-host. Si Javi, wala pang alam, nag-joke pa tungkol sa hangover niya. At ako, bumalik sa pagiging safe na kaibigan. Pero Kuya Will, alam ko na noon pa, hindi ito huli, hindi ito aksidente. May nabuo sa loob ko na hindi ko maintindihan. Parang gutom na hindi napupuno. Parang uhaw na hindi nauuhaw. Kuya Will, gusto ko sanang sabihin na natakot ako pagkatapos ng unang beses, na nagsisi ako, na iniwasan ko na si Renzo. Pero hindi yun ang totoo. Ang totoo,
May parte sa akin na naghintay, nag-abang, umaasang may susunod pa. At meron nga, ilang buwan ang lumipas. May aayusin daw si Tristan sa place niya kaya nag-overnight kami para tumulong. Pero alam mo naman kung paano ang mga ganitong overnight, Kuya Will. Mag-aayos lang ng ilang minuto tapos mauuwi na sa inuman. Nag-ayos sina Tristan at Gab. Kami naman ni Javi at Nico ang nag-inuman. Bandang hating gabi, pagod na si Tristan kaya nauna na siyang matulog. Umuwi na rin sina Javi at Nico. Naiwan kaming dalawa ni Gab sa sala. Nag-alok ako ng tulong sa paglilinis. Tinanggihan niya. Pero kita ko sa mukha niya yung pagod, yung klase ng katahimikan na hindi na normal. Sige, matulog ka na, sabi ko. Tumango siya. Pero bago siya pumasok sa kwarto ni Tristan, huminto siya. Leo, tanong lang, sabi niya. Humarap siya sa akin. Masaya ka ba? Natigilan ako. Ha? Bakit mo natanong? Kasi parang wala kang problema, sagot niya. Tumingin siya sa akin ng diretso. Parang laging okay ka lang. Hindi tulad namin na puro reklamo. Parang kaya mo lahat. Napatawa ako ng mahina. Siguro, masanay lang akong magtago. Sana nga, bulong niya. Pero hindi siya umalis. Umupo siya sa sofa. At ako, naupo rin sa tabi niya. Nag-usap kami. Tungkol kay Tristan. Tungkol sa lungkot na matagal na niyang kinikimkim. Tungkol sa pakiramdam niyang palagi siyang pangalawa. Pangalawa sa gym. Pangalawa sa barkada. Pangalawa sa lahat. At habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang kamay ko. Mas mahigpit kaysa dapat. Sa hapit na yon, Kuya Will, alam ko na kung ano ang ibig sabihin. Salamat sa pakikinig, bulong niya. Lumapit siya. Tumayo ako para umalis pero hinila niya ako pabalik. Please Leo, kahit ngayong gabi lang. Kahit ngayon lang. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako. At nangyari ulit. Nag-sex kami ni Gab. Mas matagal. Mas tahimik. Walang madamdaming halik. Walang romantic na build-up. Para sa akin, sex lang. Isang paraan para ilabas ang pagod at libog. Pero may bigat pa rin. Yung mga yakap na mahigpit. Yung mga buntong hininga na puno ng lungkot. Yung mga sandaling pareho naming alam na sabay kaming sumusuko sa sarili namin. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto ni Tristan. Ako naman, sa sofa natulog. Kinaumagahan, gising na si Tristan. Nag-breakfast kaming tatlo. Ngumiti si Gab, nagpasalamat parang walang nangyari. At ako, Kuya Will, parang wala lang din. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga yun sa akin. Sex lang. Tikiman lang. Unti-unti, naging normal na. Naging parte ng routine. Isang lihim na tinanggap ko ng buo nang walang tanong at walang pagtigil. Kuya Will, sa puntong ito, alam mo na siguro kung ano na ang pattern. Pero hayaan mong ikwento ko pa rin yung pangatlo. Dahil ito yung pinakamalinaw na pagkakataon na alam kong alam ko na ang ginagawa ko. Wala na akong maidadahilan na nadala lang ako o nalasing. Dahil ang totoo, hinintay ko ito. Pool party sa isang resort sa Pansol. Rented ni Nico para sa anniversary nila ni Michael. Umaga, swimming. Hapon, grilling. Pagdating ng gabi, alak na naman. Paulit-ulit na eksena. Lasing na naman si Nico. Nakatulog sa loob ng room. Naiwan si Michael sa labas, kasama ko. Sina Javi at Renzo. Nasa assigned room na nila. Ganoon din sina Tristan at Gab. Kami na lang ni Michael ang naiwan sa labas. Aaminin ko, Kuya Will, may konting attraction na ako kay Michael noon pa man. Pagod na ako. Sabi niya, habang nakaupo sa tabi ko, nakatanaw sa pool. Gumagalaw ang mga ilaw sa tubig. Malamig ang hangin. Pero ramdam ko yung init ng katawan niya sa tabi ko. Hindi ko na siya tinanong kung bakit. Alam kong magsasalita siya. At nagsalita nga siya tungkol sa hirap ng relasyon nila ni Nico, sa paulit-ulit na away, sa pagmamahal na parang palaging kulang.
Sa pakiramdam niyang kahit anong gawin niya, mali pa rin. Kulang pa rin. Minsan gusto ko na lang mawala, bulong niya. Tumingin siya sa akin. Basag ang mga mata niya. Parang kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat. Huwag kang ganyan, sabi ko. Pero sa loob ko, Kuya Will, may bahagi na natutuwa. Dahil alam kong attracted ako sa kanya. Dahil ramdam kong papunta na naman kami doon. Dahil alam kong kailangan niya ako sa sandaling iyon. At aaminin ko, nag-e-enjoy ako sa pakiramdam na kailangan ako. At tama nga ang kutob ko. Sa may hammock sa tabi ng pool, nangyari ulit. Doon kami nag-sex. Intense. Mga halik na walang pag-aalinlangan. Mga haplos na desperado. Mga sandaling parang wala nang bukas. Walang halik na puno ng pagmamahal. Walang yakap na may pangako. Parang transaksyon lang. Parang sagot sa tanong na matagal nang walang kasagutan. Pagkatapos, bumalik siya kay Nico. Ngumiti pa siya sa akin bago pumasok sa kwarto. Ngiting parang pasasalamat, parang salamat sa sandali. At ako, lumangoy pa sa pool. Parang wala lang. Kuya Will, sa puntong iyon, alam ko na. Alam kong may problema na sa sarili ko. Dahil hindi na ako naghahanap ng dahilan. Hindi na ako nag-aalangan. Tinatanggap ko na lang. Inaasahan ko na. At ang mas nakakagulat, nag-e-enjoy ako. Nag-e-enjoy akong tikman ng mga jowa, ng mga kaibigan ko. Kahit alam kong mali. At kahit alam kong balang araw, may kapalit ang lahat ng ito. Kuya Will, pagkatapos ng 3 beses na nangyari iyon, napaisip talaga ako. Umupo ako mag-isa sa kwarto ko. Nakadimang ilaw, tahimik ang paligid. Doon ko tinanong ang sarili ko, ano ba talaga ako? Hindi ako perpekto. Alam ko yan. Pero hindi rin ako demonyo. O baka nga oo. Baka ako yung klase ng taong nakangiti habang unti-unting sinisira ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Kasi ang totoo, Kuya Will, wala silang alam. Hanggang ngayon, hindi alam ng 3 kong kaibigan na lahat ng mga jowa nila nakasex ko. Hindi nila alam na yung taong pinagkakatiwalaan nila, ako mismo, ang sumisira sa mga relasyon nila ng palihim. Hindi alam ni Javi na si Renzo, tuwing malungkot, sa akin tumatakbo. Hindi alam ni Tristan na si Gab, kapag pakiramdam niya pangalawa lang siya, ako ang hinahanap. Hindi alam ni Nico na si Michael kapag sobrang pagod na, ako ang sumasalo sa kanya. At ang mas nakakagulat, Kuya Will, magkakaibigan pa rin kami. Kahit paulit-ulit kong ginagawa iyon, tuloy pa rin ang lahat. Nag-iinuman pa rin kami tuwing Biyernes. Nagkukwentuhan tungkol sa trabaho, sa love life, sa mga plano sa buhay. Tumatawa pa rin kami. Minsan, nag-aaway sa maliliit na bagay. Nagpaplano ng mga lakad. Nag-aalala pa rin sa isa't isa. Pero para sa akin, parang peke na lang ang lahat. Kasi alam ko ang lihim. Alam ko ang buong totoo. At sa tuwing nakikita ko silang masaya, may parte sa akin na nag-e-enjoy sa kasinungalingan. May parte sa akin na natutuwa na ako lang ang may alam. Na ako lang ang may hawak ng sekreto. Ako lang ang may kontrol. Hindi pagmamahal ang hinahanap ko sa kanila, Kuya Will. Hindi rin basta libog. Iba siya. Hindi ko maipaliwanag. Mas madilim. Mas magulo. Kontrol. At hanggang ngayon, hindi ko rin maintindihan kung bakit jowa pa ng mga kaibigan ko ang gusto kong makasama. Marami namang nagkakagusto sa akin. Marami ring nanliligaw. Pero sa tuwing pinipili nila ako, kahit sandali lang, kahit patago lang, may parte sa akin na napupunan. Yung parte na matagal nang uhaw sa atensyon. Sa pakiramdam na ako ang pinili, na kahit isang gabi lang, mas mahalaga ako. Yung pakiramdam na kahit saglit, mas mahalaga ako kaysa sa mga taong mahal nila. At ang pinakamasakit, Kuya Will, alam kong mali ang lahat ng ito. Pero kahit alam ko, hindi pa rin ako tumitigil. Hindi tumigil ang ganong gawain namin.
Yan ang pinakamasakit na parte ng kwentong ito. Hindi ako tumigil at hindi rin sila tumigil. Mula noon, naging pattern na walang usapan, walang planado. Pero pag may okasyon, birthday, reunion o simpleng inuman lang, may posibilidad na mangyari ulit. Minsan si Renzo, pag nag-away sila ni Javi. Minsan si Gab, pag naiinis siya kay Tristan. Minsan si Michael pag nalulungkot siya kay Nico. At ako ang laging nandyan. Ang safe na kaibigan. Ang walang reklamo. Ang hindi humuhusga. Ang tahimik na tagapakinig. Ang laging may oras. Ang laging naiintindihan. Pero sa loob ko, may nag-e-enjoy. May tumutuwa. Dahil sa tuwing pinipili nila ako, kahit sandali lang, kahit lihim lang, ramdam ko yung kapangyarihan. Yung pakiramdam na mas mahalaga ako sa kanila kaysa sa mga taong minamahal nila. Hindi ko na kailangang uminom ng sobra para mangyari. Hindi na kailangan ng madramatic na dahilan. Konting lambing, konting titig, konting pag-amin ng lungkot. At alam na namin kung ano ang susunod. May mga gabing tumatagal. May mga gabing quickie lang. Pero lahat pareho ang ending. Babalik sila sa mga taong mahal nila. At ako, babalik sa pagiging safe na kaibigan. Minsan, naiisip ko, Kuya Will, bakit ba nila ginagawa to? Bakit ako? Pero alam ko naman ang sagot. Dahil ako yung walang hinihinging kapalit. Ako yung hindi magre-reclaim. Ako yung ligtas na lihim. Ako yung taong hindi nila kailangang mahalin, pero pwede nilang gamitin pag kailangan nila. At ako, tinatanggap ko. Kasi sa tuwing ginagawa nila yon, ramdam ko na kailangan nila ako. Kahit sandali lang, kahit lihim lang. Kuya Will, ito yung parte na hindi ko maintindihan sa sarili ko. Bakit ko ginagawa? Bakit ko pinapayagan? Bakit hindi ako tumigil? Dahil ba wala akong konsensya? O dahil ba mayroon, pero pinili kong hindi makinig? Hindi ko na alam, Kuya Will. Ang alam ko lang, nag-e-enjoy ako. At dahil doon, patuloy pa rin akong nandito. Patuloy pa rin akong tumatanggap. Patuloy pa rin akong hinihintay ang susunod na gabi. Kuya Will, may isang gabi na muntik na talaga. Muntik na akong mabisto. At hanggang na ngayon, natatakot pa rin akong maalala iyon. Nag-inuman ulit kami. Kumpleto kami noon. Sina Javi, Renzo, Tristan, Gab, Nico, at Michael. Usual lang dapat. Sa place ni Tristan ginanap. May pulutan, may videoke, may tawanan. Pero may kakaiba sa gabing iyon. Tahimik si Tristan. Sobrang tahimik. Paulit-ulit siyang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung may napansin na ba siya o kung kutob lang lahat. Nang nagkahiwa-hiwalay na kami, may nag-CR, may nag-refill ng drinks. Lumapit siya sa akin. Leo, tanong lang, sabi niya. Seryoso ang boses, walang biro, walang ngiti. May napapansin ka bang kakaiba kay Gab? Natigilan ako, Kuya Will. Biglang nanlamig ang likod ko. Parang nawala ang lasa ng beer sa bibig ko. Ha? Wala naman, sagot ko. Kasi parang may iba, sabi niya. Diretso siyang tumingin sa akin. Minsan, kapag kasama ka, iba yung kilos niya. Hindi ko maintindihan. Parang may tinatago siya. Saglit siyang tumahimik. Tapos dinugtungan niya, o baka ikaw, may tinatago ka ba, Leo? Hindi ako agad nakasagot, pero pinilit kong ngumiti. Siguro kasi komportable siya sa akin. Alam mo naman ako, tahimik lang. Walang masyadong sinasabi. Tahimik lang. Walang judgment. Tumango siya pero ramdam ko na hindi siya kumbinsido. Matagal niya akong tinitigan. Sobrang tagal. Hanggang sa ako na ang umiwas ng tingin. Uminom na lang ako ng beer para may magawa. Sana lang wala kang tinatago, Leo. Bulong niya habang lumalapit sa akin. Mababa ang boses niya pero mabigat. Parang may babala. Kasi kung meron, sisirain mo ang buhay mo. Pati buhay naming lahat. Kaibigan kita, Leo.
Pero kung may nalaman ako na may ginagawa ka, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Tumango lang ako. Tapos umalis siya. At ako, Kuya Will, nanatiling nakatayo sa gilid. Hawak ko pa rin ang bote ng beer, pero ramdam na ramdam ko ang lamig sa likod ko. Parang may bumara sa lalamunan ko. Parang may pumipiga sa dibdib ko. Parang may nakakaalam na. Kuya Will, sinusulat ko ito ngayon. Ilang linggo matapos ang gabing iyon. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam. Wala pa ring nahuhuli. Tuloy pa rin kaming magkakasama. Tuloy pa rin ang inuman. Tuloy pa rin ang tawanan. Pero alam kong may nagbago na. Si Tristan hindi na siya tulad ng dati. May distansya na siya. May init sa mga tingin niya. Si Gab naman, halata na ang pag-iwas. Hindi na siya tumitingin sa akin ng matagal. Hindi na siya lumalapit kapag may problema. Sina Renzo at Michael, wala pa akong napapansing kakaiba. Pero alam kong darating din ang araw na may magbabago. At ako, Kuya Will, natatakot ako. Pero kahit natatakot, hindi pa rin ako tumitigil. Ang totoo, hindi ako nagsusulat para humingi ng tawad. Hindi rin para magsisi. Nagsusulat ako para umamin sa sarili ko, sa'yo, at sa mga nakikinig ng M2M Desires na alam ko kung ano ako. Ako yung taong pinagkatiwalaan nila. Ako yung ginawa nilang safe space, pero ako rin yung taong unti-unting sumisira sa kanila nang hindi nila alam. Ako si Leo, ang gwapong kaibigan, ang tahimik na nakikinig, at ang lihim na sumisira. At ang pinakamasakit na katotohanan, Kuya Will, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Hindi ko alam kung kailan ako titigil. Hindi ko rin alam kung titigil pa ba ako. Kasi may bahagi sa akin na nag-e-enjoy pa rin. May bahagi sa akin na naghihintay pa rin ng susunod na gabi. Susunod na titig. Susunod na pagkakataon. Alam ko nang mali ako. Alam ko nang may mali sa akin. Pero paano ako titigil kung hindi ko maintindihan kung bakit ko ito ginagawa? Baka dahil sa kontrol. Baka dahil sa pakiramdam na pinili ako kahit sandali lang. Baka dahil sa pagkakataong maramdaman na mahalaga ako kahit sa maling paraan. Siguro hindi talaga ako nagsusulat para humingi ng tawad. Siguro nagsusulat lang ako para aminin na hanggang ngayon pinipili ko pa ring manatiling lihim. At baka sa buong buhay ko, iyon na lang ako. Ang gwapong kontrabida, ang tahimik na kaibigan, ang lihim na sumisira. Salamat sa pakikinig, Kuya Will. Salamat sa programang walang hatulan. Kahit alam kong maraming magagalit o maiinis sa akin dahil sa kwentong ito, salamat sa pagbibigay ng espasyo para sa mga tulad kong may dalang mabigat na lihim. Sana lang, balang araw, mahanap ko rin ang sagot. Leo, salamat sa pagsulat. Salamat sa katapangan mong ipakita sa atin, sa akin, sa mga listeners ng M2M Desires, ang parte ng sarili mo na siguradong ayaw mong harapin. Habang binabasa ko ang kwento mo, maraming tanong ang pumasok sa isip ko. Pero ang pinakamalinaw sa lahat, bakit? Bakit ginagawa mo ito sa sarili mo? Bakit ginagawa mo ito sa mga taong nagtitiwala sa'yo? At alam mo ang sagot, Leo. Sinabi mo na mismo, kontrol, kapangyarihan, ang pakiramdam ng pagiging pinili kahit sandali lang, kahit sa maling paraan. Pero Leo, pakinggan mo ako. Ang ginagawa mo, hindi yan solusyon sa kahit anong problema mo. Ang mga sandaling yan, ang mga gabing pinipili ka nila, hindi yan nagpapakita na mahalaga ka. Nagpapakita lang yan na may bit-bit silang problema. At may bit-bit ka rin. Hindi ako nang huhusga, Leo. Yan ang lagi kong sinasabi dito sa M2M Desires. Pero kailangan kong sabihin ang totoo. Ang ginagawa mo ay nakakasakit, hindi lang sa kanila, pati sa sarili mo. Sinabi mo, wala kang matagalang relasyon, laging hindi tumatagal.
Laging may kulang. Leo, tingnan mo. Paano tatatagal ang relasyon mo kung hindi mo alam kung paano maging tapat? Kung hindi mo alam kung paano igalang ang sarili mo at ang iba, ang mga jowa ng mga kaibigan mo, Leo, hindi sila sagot. Hindi sila solusyon. Sila ay sintomas. Sintomas ng mas malalim na problema sa loob mo. Yung parte na nag-e-enjoy sa pagiging lihim, sa pagiging kontrabida, sa pagiging, invisible pero powerful. Kailangan mong tigilan, Leo. Hindi dahil hihilingin ko, kundi dahil kung hindi mo titigilan, sisirain mo lahat, ang mga kaibigan mo, ang mga relasyon nila, at higit sa lahat, ang sarili mo. Kasi balang araw, lalabas din ang totoo. At kapag nangyari yon, wala nang babalikan. At ang tanong na kailangan mong sagutin, ano ba talaga ang hanap mo? Kontrol? O koneksyon? Kapangyarihan? O pagmamahal? Kasi Leo, ang totoo, walang kontrol sa ginagawa mo. Wala kang kapangyarihan. Ang meron ka lang ay takot. Takot na hindi ka sapat. Takot na walang pipiliin sa'yo ng totoo. Kaya pipiliin mo na lang yung mga taong hindi dapat para sa'yo. Magsimula sa sarili mo, Leo. Tanungin mo, bakit ba kailangan kong sirain ang iba para maramdaman kong may halaga ako? At sagutin mo ng totoo, wala kang depensa, wala ring palusot. At pagkatapos, huminto ka, tigilan mo, kahit masakit, kahit mahirap, kasi yan lang ang paraan para makahanap ka ng tunay na sagot. Sa mga listeners, ano ang masasabi ninyo? Ano ang maipapayo ninyo kay Leo? May katulad ba kayo ng karanasan? Bilang kaibigan, bilang kontrabida, o bilang biktima? Iwan ninyo ang inyong mga komento sa baba. Walang judgment dito. Tanging katotohanan lang. At Leo, kung nakikinig ka man, sana hanapin mo ang lakas ng loob na tigilan ng lahat. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kasi habang patuloy kang nag-e-enjoy sa lihim, patuloy ka ring nawawala. Lesson ng kwento. Ang kontrol na hinahanap mo sa iba ay hindi solusyon sa kawalan ng kontrol sa sarili mo. Ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa katapangan na harapin ang sarili at sa desisyon na tumigil bago pa masira ang lahat. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang kwentong ito. I-on din ang notification bell para sa mas maraming kwento dito sa M2M Desires, kung saan walang takot tayong harapin ang katotohanan kahit gaano pa kasakit. Hanggang sa susunod na kwento, ingat kayong lahat. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires.